Isa lang. Di ba? So, kung mag-imagine ka o isa lang, di ba? Di man na yung ma-imagine. Allahus Samad. Ang Allah wala siya panginahanglan. Di ba? So, di man yung ma-imagine ang usa ka creator nga walay panginahanglan. Di ba? Lam yalid wa lam yulad. Wala siya anak o wala siya anak. Di ba? O labi na gid kay ingon siya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ug hantod sa kanturan wala siya kapareha. So, dili na to ma-imagine ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, walay di na to masulti from our own image, di ba? So, kung atong tanawon, mao ni siya ang problema sa mga dili Muslim, na sila mga pictures, ningon sila nga mao ni ang itsura sa Dios, di ba? Nay balbas, nay ilong, nay mata, di ba? So, kung atong tanawon, kana siya nga figura, na siya weakness, di ba? Kung atong tanawon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, dili siya nga pareho sa tao, di ba? Ang tao, kung taron to, ang mata niya nasa iyang atubangan. Subot pasabot unsay nahitabo sa iyang likod, dili niya makita. Di ba? So ang Allah subhanahu wa ta'ala, dili na to may imagine tungod kay wala man siya dili makita din sa kalibutan. Kagani, ingon pa sa Quran nga bisag isa ka dahon nga nalagas din sa kalibutan, wala sa kabubuton sa Allah. Di ba? So wala niya naibawaan. Di ba? So, mahitungod sa kanang pag-ingon niya nga amo, di ba? Nga naman nga nay amo o kami sa kasulatan. Sa Quran agyapon, wala kad halak na sapagkat tinuod gihimo namo, di ba? Wala kad kanak na gihimo namo ang tao, di ba? So, kanang nahnu o na sa Arabic, daghan sa mga ulama nag-ingon kung mahitungod sa worship, di ba? So, bahin sa pagsimba, walay bisag isa ka verse sa Quran o bisag isa ka hadith sa propeta nga nag-ingon simbahamin ninyo nga naay kanang plural ba nga kami. Subot pa sa pag musimba sa Allah, ang Allah isa lang. Pero may tungod sa creation, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sama sa gingon sa itong Sheikh ganina, wala siya'y assistant. Pero sa pagkatinon, sa iyang pag-ingon, sa kun fayakun, sa iyang pag-ingon, mahitabo ug mahitabo. Di ba? So, sa iyang pag-create din sa kalibutan, naa siyang duol. Di ba? Example, mga anghel. Di ba? Sa iyang pag-create kang Adam alayhisalam, ningon ng Allah subhanahu wa ta'ala, ningon siya sa mga anghel, ningon siya nga, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Di ba? Ingon siya sa mga anghel, maghimo ko o taga-bantay din sa kalibutan. Di ba? Taga-pangalaga. So, ingon din ng mga anghel, nga nung magbuhat pa ka og taga-pangalaga, di ba? Nga ang ilang buhaton magpaagas raman sila dugo. Di ba? So, kung atong tanawon, na ay ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya kaistorya sa iyang pag-create, di ba? So sa iyan ang kaistorya ang mga tao, ang iyang mga kauban, di ba? Pero dili to part sa iyang pag-create, kundi na alang sila nag-witness sa Allah subhanahu wa ta'ala nga ang Allah kining unsay tawag aning siya ang labing gamhanan, di ba? So may tungod sa pag-create na kay mabasan sa Bible nga gibuhat namo example or kami, di ba? Bahin sa creation. Pero bahin sa pag-worship, wala kay mabasahan nga simbahamin ninyo. Ang nakabutang diya, simbaha ko ninyo. Di ba? So tungod kay ang Allah subhanahu wa ta'ala siya raman isa, di ba? Napay sa kapangutana din ingon ng atong brother, ingon siya, bro, good PM. As lang ko asa dapit ang Ginoo o Allah sa paghimo niya sa kalibutan kay galibog ko aning theory ni Charles Darwin. So, asa dapit ang Ginoo sa paghimo niya sa kalibutan. Sa universe, apil na itong universe, no? So, ang Ginoo, ang Allah, sa iyang gihimo ang universe, naa siya sa iyang arash, sa iyang trono. Di man pwede nga, ikay naghimo, niya nakasulod imong hinimo. Imposible sa gayo, kay gihimo mo nimo, niya nakasulod. Di ba? Siyempre, nakasimuhang, mashallah, ikaw ang pinagkamahan, nakasimuhang trono. O galibog siya sa theory ni Charles Darwin. Mas may libugan mo Charles Darwin. Maglibog ikaw pag iyong basahon nga naman, limang ka ng tao gigas unggoy. Evolution. Nagsulat si Charles Darwin of the theory of evolution, the origin of species by means of natural selection. Matod pa niya nature selects itself, mashallah. Ang tao gigas unggoy nag-evolve lang daw, mashallah. For example, kini mga kanding gusto sila makabuot sa di man nila makabuot ang mga nasa prutas ibabaw. Kay syempre dato ra ubos ilang makabuot kay mugbo maganig liog mutong ni taas naka-adapt. Ni taas na himong giraffe.
So, kining mga butiki, kining mga, mga lizard, tungod kay, syempre, ilang pagkaon kining mga manlupad. So, tungod kay, manila makabuo itong mga tagas manlupad, naka-adapt sila, nag-evolve, tubuan pa ko, ano yung langgam. Matod pa sa theory ni Charles Darwin, ha? So, according kang Darwin, ang mga ang living things, kining man ay kinabuhi, gikan siya, na-exist ni siya tungkol sa mga non-living. Gikan sa wala kinabuhi. Unsa man yung experiment nga gihimo to prove nga ang mga living things originates from non-living matter. Unsa man yung experiment na valid bang yung gihimong experiment? Sa iyang panahon tungod kay wala pa man inexistent pa man ang microbiology, kay bang study of life to the molecular level, sa pinakamubong nga level, nag-experiment siya, kuha siya karni, iyang gibutang sa garapon, iyang gihiktan, iyang gilak og maayo ang garapon niya. Maingon siya, tanawa, i-prove na ko ninyo nga ang living things nag-originate ni siya sa non-living matter. Moto nga, pagpila ka adlaw, katong karni, giulod in town, nang gawas sa mga ulod, imo siya tanawa. Gikan sa non-living, migawas ang living things. Tanawa kung usa ka binuang ni experiment niya, sa tanaw ninyo valid, dili. Of course, invalid, di ba? So, pangontra na to sa theory of evolution, kining maingon sila nga, ni-evolve lang daw ang tao, sa una unggoy ka, kung gusto ko mag-inunggoy. Kasi gusto ko mag-inunggoy, brada. So, unggoy na sa una, di kita tinuod. No? Tungod kay, naman tayo sa concept of, natay gitawag na concept of irreducible complexity. Kini bang, for example, sa mata, gamay lang ang gland ang makuha. Di kita pwede ma-reduce. Ang mata lagi na siya. Kaya kung usan ang kaugatan ang matangtang, kaya wa pa makumplito, wa pa mo ibog, buta ka, di ka kita. Kay natangtang mo sa kaugat, di ba? Bisag ka na imong pilog, bisag ang pagpikit sa imong mata, naman ay connection sa imong pagtanaw, sa imong pagpananaw, nga makakita kas mga butang. So, irreducible complexity sa ato pa, ang mata na gid siya, sabad pa sa una. Di gid pwede nga ma-reduce ni mo na, usa ka ugat ana mawala, di gid kakita. So, mulang fake o kaha, di gid mao, ang gitulong ni Charles Darwin, ni-evolve lang, di ba? Nga pertin daghanan ni-evolve, imong dughan, imong dalunggan, imong ilong, ni-evolve lang ka. So, imposible kaayo, og sa science of paleontology na prove na fake ang theory of evolution nga naman ang 300 million years old na fossil sa dragonfly maura may abog itsura karon mao mo evolve liman ka ang 300 million years old kung unsa ang dragonfly so na tapuri kanian to mao lang gyapon ang itsura karon wa gyud evolve ang pila ka million years old nga ant magyapon sugad pa kanian to pilak lumigas, wa man gyapon mo evolve. Sa ato pa mismo ang science of paleontology, the study of fossils and its remains nag-invalidate sa theory of evolution ni Charles Darwin. Inshallah, sa next na itong mga program ko, makaguest din niya ato na i-discuss. Kaya nindot mo siya, dahil mo bang atheist din kagaya ni Orwell, mga free thinkers, o atong tanaan kung unsa ka illogical, o unscientific, o invalid, kanang ilahang mga pagtuo o ilang mga filosofiya. So, say, usad alas na ikadugang. Jazakallah khair. So, bahitungod sa pangutana sa itong brother, kung asa ang Allah sa paghimo niya sa kalibutan, so, sama sa nasulti sa itong check na siya sa Ars, di ba? Kaning dili lang kayang kalibutan, kundi ang whole universe, kini siya sa adlaw sa paghukom, gupo ni sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod kay kining universe na lang ni siya sa suok sa creation sa Allah, di ba? Nga gani nagingon pa ang propeta kung i-compare nato ang kini universe sa first level lang sa heaven, sama lang siya sa singsing nga naulog sa disyerto, di ba? So gamay lang gyud kay siya nga portion sa kaharian sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? So sa paghimo niya sa kalibutan, naa siya siyang trono, di ba? Nga gani natay mabasahan nga hadith nga sa adlaw sa paghukom kumuton sa Allah ang tibok universe. Kung moingon din ng Allah ay namulukul ard, ahan na ang gahari-hari dinis kalibutan, di ba? So isa na siya sa ebidensya nga gubon kini sa Allah. So isa na siya sa ebidensya nga wala siya sa sulod sa iyang creation, di ba? Nga matingala ta karon dagan sa mga tawo nagingon nga ang Allah kuno nasa ilang kasing-kasing, ang Allah kuno nasa ilalim sa yuta o nasa imabaw sa langit, di ba? Nasa dagan ang ilang mga haka-haka nga wala siya ligon nga basihan, di ba? So sa amo sa Islam gibasi na mo ang tanan sa hadith sa propeta o sa Quran tungod kay sama sa gingon sa propeta man kala
man kala walam akul falyatabaw maqadu finar, di ba? So nga ganit ingon pa siya, man kadzaba alayya mutaamidan, di ba? Falyatabaw maqadu finar. So kinsa man tong nag-istorya og mga butang nga wala na istorya sa Allah, wala na sirti sa propeta, iyan ang giandam ang iyang lingkuranan sa impyerno, di ba? So may tungod sa kining Charles Darwin, di ba? Sama sa ngayon sa atong check, siguro wala pa may iring, pila naka 1,000 years wala pa iring hantod karon, di ba? Wa pa ta naka kuan og iring nga nanganak og kabayo, di ba? Or kabayo baka nga nanganak og gorilla, di ba? So ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang naghimo sa tanan, di ba? Og gibuhat niya ang tanan sa insakto nga posisyon, di ba? So insakto nga nay hikma, di ba? Kung atong tanaw na isa ka kining kuan siya, kining nature scientist. So kato siya nga nature scientist, makita nato sa YouTube nga iyang gisulti ang reason nga nung nag-Muslim siya, ingon pa niya walay butang sa kalibutan nga by mistake. Nga gani ingon siya, ang speed sa pagtuyok sa kalibutan sa sun, kuan siya, kaning accurate siya, di ba? Nga kung pila ka isa kay 1 year ang mutuyok ang sun sa kalibutan, ang kalibutan sa sun, di ba? Next year mo gyapon, di ba? Nga kung isa katingalahan nga kinsa man ang ga-control sa speed sa earth, nga di man pwede mo hinay, di pud pwede mo kusog, og dili pud pwede mo duol siya og pila ka kilometers sa sun kay masunog tanang tao, og di pud pwede nga mulayo siya pila lang ka kilometers tungod kay mamatay ang tanang tao. Nganong accurate ang distance, di ba? So tanan dinhi gi-create sa Allah og tanan tungod sa plan sa Allah, di ba? Walay by mistake nga sama sa giingon ni Charles Darwin nga ang tanan nga mga creation diri sa kalibutan nito nga lang siya accidental, di ba? So nito nga lang siya kalit. Ang Allah lang ang mas nakabalo sa pagkatinod ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang khalik, di ba? Siya ang creator, siya ang mudabbir, nabutang niya sa Quran nga siya ang ga-control sa tanan, di ba? Siya ang razik, Ar-Razik, pasabot siya ang gahatag og sustain, di ba? Ga-sustain sa iyang mga tanan nga creation. Siya ang yahyu yuwit, walay lain gahatag og kinabuhi ug walay lain gakuwas kinabuhi gawas lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? So ang Allah lang ang mas nakabalos tanan. Napay sa kapangutana, ingon siya, bro, kano sa inyong next program kay mamati ko? Kay sakto ka bro, daghan artista it is diri gasangyaw pod. Salamat kayo bro. So ang atong sunod nga programa, ang atong program diri every Saturday ug Sunday. So sa Sabado 2 to 4 ug sa Sunday 1:30 paingon sa 3:30. Napay sa kapangutana, Sheikh, nganong ang mga disipulo ni Jesus nag-ingon ka si Jesus anak sa Allah? Ha? So nganong lahi man ang ilang gitudlo human ma-elevate si Jesus? So di kaya ko masabtan ng pangutana, nganong ang mga disipulo ni Jesus nag-ingon ka si Jesus anak sa Allah? So siguro wala man mina-mention din nga si Jesus anak siya sa Allah. Ingon man gani ang Allah, lam yalid wa lam yulad. Wala siya anak o wala siya gi-anak, di ba? So wala mi naka-mention diri bisag ka isa nga si Jesus anak siya sa Allah. So si Jesus isa siya sa mga creation sa Allah. O siya usa ka special nga creation nga gibuhat siya sa Allah nga walay amahan, inahan ra, di ba? Sama sa pagbuhat sa Allah sa special creation niya nga si Eva, nga gikan lang sa lalaki, nga wala ni gikan sa taguangkan sa iyang inahan, di ba? Walay inahan si Eva. Og sama sa ka-special kang Adam nga gibuhat sa Allah, walay amahan ug walay inahan, di ba? So di kay na ako masabtan nimong pangutana bro, palihog lang og otro og text, kining ilahi og porma ang imong message, di kay na ako masabtan nga pagka-plasta. So napay sa kapangutana, good PM mga brad, naalang unta ko'y pangutana sa inyo bahin sa Diyos, kinsa gyud ang nagpalansang sa krus, si Allah o si Jesus? Kinsa gyud sa ilang duwa ang tinuod na Diyos ang nagluwas sa atong tanan, di ba?
Kinsa ang nagpalansang sa Oo, krus? kay buto sa nagpalansang kanang nagwilling siya nga ilansang siya sa cross. Diba? So kinsa ang nagpalansang? Kinsa ang nagpalansang? Wala Si mo Jesus si bagay Kristo, to, wala mo wala. palansang sa krus. Kay sa Quran gani, chapter 4. Sa Quran, Surah 20, sa verse 157. Wa qawlihim, inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah, wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, walakin syubiha lahum. Nanghambog ang mga Hudiyo nga arong napatay si Jesus, anak ni Maria, ang propeta ni Allah. Apan wala nila siya mapatay, o wala nila siya malansang sa krus. Klaro kay sa Quran, wala malansang. Unya si Kristo, nagpalansang, wa man mapalansang, kaya una palansang pa, suicide ba ito yung gipuhat? Limang kaana, pero wag yun. Nga naman, nagampo siya, oy. Nagampo siya nga, di yun nanta siya ilansang sa krus. Asa man siya nagampo? Luke chapter 22 verse 42, kung miha pa siya sa yuta, o sa may giingon, amahan, kung mahimo, tangtanga kining saro, gikan ka nako, kupa, gikan ka nako, apan dili ang ako kagustuhan, kung dili ang imo may masunod. Nagampo siya, di siya gusto mamatay. O sa Hebrews chapter 5, verse 7, atong basahon ng Hebrews chapter 5 verse 7, kung nag-ampo bagay, gusto bagay siya mamatay, nagpalansang bagay sa cross. Kaya kung ikaw nagpalansang, ni volunteer. Pero karon kay nag-ampo man atong basahon. Hebrews chapter 5 verse 7, sa mga adlaw sa tawhanon niyang kinabuhi, si Jesus, uban sa makusog nga mga pagsinggit o paghilak, mihilak pa man gani, naghimog mga pag-ampo o pagpangamuyo ngadto kaniya, nga arang makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. Nagampo di siya nga maluwas siya sa kamatayon, og siya gidungog di ang pagampo tungod sa iyang Dios nung kahadlok. Dili siya gusto nga malansang sa krus. Nagampo siya sa Dios nga may makaluwas kaniya gikan sa kamatayon. O naghilak pa nya mo din mo yung nga nagpalansang nga nagampo man gani nga di mamatay. Diba? So wala siya magpalansang. Now karon, kinsa man gid ang nalansang, si Kristo o si Allah? Astagfirullah, si Allah ito, di kita malansang. Ngano man, siya ang pinakagamhanan, siya ang pinaka-akbar, pinaka-great, niya ilansang din sa mga binuhat. Binuhat ng inanaw, ang Diyos ilansang na sa mga binuhat, di na Diyos. Diba? Kundi, usa na siya ka mahinang nilalang, usa ka weak creation lang na siya sa Allah SWT. Si Allah, bisa pag-unsahan nung kuan, di kinyo mabalansa, ug di siya mamatay. Si Allah subhanahu wa ta'ala, walay kamatayon, siya ang pinakagamhanan sa tanan, siya ang Diyos na ang simbahon, ug dili siya pwedeng nadakpon lang, arestuhon, o niya, ipurpurungan og tunok, o ipapasaan og krus, o ilansang sa iya mga binuhat. Subhanallah. So, kinsa ang nalansang si Allah, kinsa ang tinuod nga nagluwas? According sa iyang pangutana, kinsa maging ang tinuod nga nagluwas? Si Kristo, mashallah, nagluwas ang siya. Pinaagi sa pagtudlo niya sa katudluan sa Allah. Diba? Natudlo siya unsa ang dalan sa kaluwasan, mashallah. Niingon siya nga patilinghugi o Israel ang Ginoo ng atong Dios, usa muna siya pamaagi sa kaluwasan nga mutuo ka nga ang Dios usa lamang ug siya lamang ang atong simbahon. So natudlo gyapon, mashallah, nakaluwas gyapon si Kristo, pero take note nga si Kristo gibuhat din niya nga tanan kaniya mga milagro, kaniya mga gipangsangyaw base sa sugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nituman lamang sila. Pati ang milagro, napakita siya milagro, tanaw na ito, biyog yung milagro, yabang hinimo. O base, laing naghimo. Tanaw na ito, Acts chapter 2 verse 22. Ato mga tao sa Israel, patalinghog gininyo kini mga pulunga. Si Jesus nga Nazaret nun, tao, nga gipahimatud-an kaninyo sa Dios, pinaagi sa gamhanang mga buhat, o mga kahibulungan, o mga ilhanan, mga kahibulungan, pamanggan, o mga ilhanan, naghihimo sa Dios, pinaagi kaniya. Kinsa naghimo ang Dios? Pamaagi na ni Kristo. Pinaagi kaniya. Sa ato pa, ang Dios ang naghimo sa iyang mga milagro, o ang Dios ang nagsugo sa iyang isulti, o iha lang gipaabot sa mga tao. Sa ato pa, nahimo lang siyang pamaagi sa kaluwasan. Apan ang tinuod nga nagaluwas sa mga tao, ang nagpadala kaniya, ang nagpadala sa mga propeta, o muna siya, si Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair. So sama sa tumasulti sa tafsir, si Jesus, mismo si Jesus, sa pagkatinuod, walay nalansang. Mismo si Jesus, nakabutang sa Quran, di ba? Sama sa na-mention ganina nga, wa makatalu wa masalabu. So wala siya nalansang o wala siya namatay, di ba? So mahitungod sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala dili na ito pwede mag-compare sa tao, diba? So ang Allah subhanahu wa ta'ala gani siya ingon siya ingon ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tag-iya sa time, sa oras, diba? So kung atong tanawon ang sulod sa kalibutan, subject siya sa oras, diba? Natas sa sulod sa time.
Samtang ang Allah subhanahu wa ta'ala gawas siya siyang creation. Di ba? So dili pwede nga ang Allah subhanahu wa ta'ala pwede mapanamastamasan ni bisag kinsa nga tao tungod kay ang Allah subhanahu wa ta'ala gawas siya siyang creation. Di ba? Wala siya dinhi sa sulod sa kalibutan o wala siya sa sulod sa universe, di ba? Ug labaw nang ang kanang ginasulti sa mga tao nga ang Allah na sa ilang kasing-kasing, di ba? Nanimuyo silang kasing-kasing. So sa pagkatinud ang Allah subhanahu wa ta'ala, separate siya siyang creation, di ba? Nga gani kung atong tanawon unsa gito siya katong na gani sa Marcos nga si Jesus wala siya kabalo kano sa ang season sa fig tree, Oo. di ba? Pero na siya. Wala siya kabalo kung karos amo mo. Wala siya kabalo kanus ama munga ang fig tree, di ba? Nga gani nakabutang diha wala siya kabalo nga naa baday bunga ang fig tree, wala. Igutom Diba? man siya ato. Oh, so Mark chapter 11 verse 12 to 13, on the next day, when they had left Bethany, he became hungry, nagutom siya. Seeing at a distance a fig tree in leaf, he went to see if perhaps he would find anything on it. And when he came to it, samtang giduulan niya, tungkol siyang kagutom, na ay punuan, fig tree, pagduol niya, when he came to it, he found nothing but leaves, puro taon dahon, niya nakita. For it was not the season for figs. Wa siya kabalo kung kano sa ang season, tigpamunga sa fig tree. Mark 11 verse 12 to 13. So Mark 11 12 to 13. So kung atong tanan Mark 11 12 to 13. Chapter 11, no? Chapter 11 12 to 13. Kung imong tanawon si Jesucristo wa siya kabalo kano sa ang tingbunga sa fig tree. Di ba? So ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang gabuhat sa season. Di ba? So samtang si Jesus kung basahon nato sa Biblia, wala siya kabalo kano sa ang season. So kung atong tanawon, dili nimo ma-compare ang creator sa iyang creation. Di ba? O ang Allah subhanahu wa ta'ala makakita siya sa tanan. Samtang kung atong tanawon tong verse mismo si Jesus, wala siya kabalo kung naabay bunga sa fig tree. Nga gani na mention pa dito tungod kay baga man kay ang dahon sa fig tree. Di ba? So lalimang kag dahon lang ang nagsampong sa iyang mata, di na siya makabalo kung naabay unod ang fig tree, wala. Di ba? Samtang ang Allah subhanahu wa ta'ala kabalo siya bisag sa mga lamigas nga gabaklay, taliwala sa dulong nga kagabion sa itong nga kabatuan. Di ba? So sa di patambarayon, maminaw sa tagpipila ka mga pahinungdan. 31 minutes.